Minsan, ang pakiramdam natin ay wala tayong sapat para tumulong. Iniisip natin na dahil tayo mismo ay kapos, wala na tayong puwang para sa iba. Pero ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng ibinibigay, kundi sa laki ng malasakit sa gitna ng sariling kakulangan. Si Mang Isko ay isang matandang tendero ng sorbetes sa tapat ng isang pampublikong paaralan. Sa loob ng 30 taon, ang pagkakalansing ng kanyang kampana ang nagbibigay saya sa mga bata. Pero isang hapon, napansin niya ang isang batang lalaki na nakaupo lang sa gilid, malayo sa mga naglalaro. Ang batang ito ay si Jojo. Lumapit si Mang Isko. "Bakit hindi ka bumibili ng sorbetes, nak? O bakit hindi ka pa umuwi?" Tanong ng matanda. Napayuko si Jojo at mahinang sumagot. "Wala po akong pambili, lo. At wala rin pong ulam sa bahay, kaya nagpapatila lang ako ng gutom bago umuwi." Alam ni Mang Isko na ang kinita niya sa araw na iyon ay sapat lang pambili ng gamot ng kanyang asawang may sakit. Pero hindi niya matiis na makitang gutom ang bata. Kinuha niya ang kanyang sariling baon, isang balot ng kanin at isang pirasong pritong isda. "Hati tayo, nak. Busog pa naman ako." Pagsisinungaling ni Mang Isko. Pinilit niyang pakainin ang bata at binigyan pa ng isang basong sorbetes ng libre. Ang ngiti sa mukha ni Jojo ng hapon na iyon ang naging gantimpala ni Mang Isko. Lumipas ang 20 taon. Matanda na si Mang Isko. Mahina na ang tuhod at hindi na kayang magtulak ng kariton. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan niya. Ang kanyang asawa ay kailangang operahan sa ospital. Wala siyang pera, wala siyang malapitan. Habang nakaupo siya sa waiting area ng ospital, umiiyak at nakayuko. Isang doktor ang lumapit sa kanya. "Lolo Isko, kumusta po?" Nagulat ang matanda. Hindi niya kilala ang doktor. Pero ang doktor ay ngumiti at may inaabot na sobre. "Lolo, ako po si Jojo. Yung batang binigyan nyo na ng kalahati ng iyong tanghalian at libreng sorbetes noon. Sabi ko sa sarili ko noon, balang araw, ako naman ang magpapakain sa inyo." Hindi lang pagkain ang ibinigay ni Dr. Jojo. Siya mismo ang nag-asikaso sa operasyon ng asawa ni Mang Isko at binayaran ang lahat ng bill sa ospital. Nang buksan ni Mang Isko ang sobre, may nakasulat na note, "Paid on full 20 years ago with a piece of fish and a scoop of an ice cream." Mga kaibigan, ang kabutihan ay parang isang binhi. Maaring maliit ito sa simula, pero kapag itinanim mo ito sa puso ng ibang tao, balang araw ay lalaki ito at magbubunga ng milagrong hindi mo inaasahan. Huwag mapagod gumawa ng mabuti dahil ang mundo ay sadyang mapagbiro. Ang ibinigay mong barya noon ay maaring maging ginto sa oras ng iyong pangangailangan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Peace out.